Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ninyo. Isa po ako sa matagal nang nakikinig ng mga kwento mo. Ilang beses na rin po ako nagtangkang magbahagi ng kwento ko. Pero napipigilan ako sa pag-aalala na baka may makakilala sa akin. Kaya naman sasadyain ko na lamang po na hindi magbanggit ng mga lugar at ibahin lahat ng pangalan na naging bahagi ng aking kwento para naman sa aking pagkakakilanlan. Itago niyo po ako sa pangalang Melissa. Lumaki sa isang probinsya sa Katagalugan. Panganay po ako sa dalawang magkapatid. Si Jopet ang bunso. Si tatay ay isang family driver at si nanay naman ay may maliit na karinderya na malapit lang sa aming bahay. Hindi ko masasabi na mahirap ang pamilya namin. Hindi ko rin masasabi na may kaya ang pamilya namin. Sakto lang. Kumakain ng 3 beses sa isang araw at may merienda pa kung minsan. Naibibigay din naman ng mga magulang namin ang aming mga luho paminsan-minsan. Nasa grade 6 na ako noon sa edad na 12. Nang makilala ko naman si Kuya Ruel. Si Kuya Ruel ay nagbo-board sa malapit sa amin at madalas na kumakain sa aming karinderya. Palakaibigan ito at palabiro. Madalas niya akong biru-biruin kaya naman nagka-crush ako sa kanya. Gwapo ito, maputi at matangkad. At ang alam ko ay nagtatrabaho ito sa isang bangko na malapit sa aming lugar. Ang amin kasing bahay ay kabayanan kaya malapit ito sa lahat. Pag wala itong pasok ay madalas na tumatambay ito sa aming karinderya. Kaibigan niya si nanay at madalas silang magkwentuhan at magbiruan. Dumalas din ang pagtambay ko noon sa tindahan lalo na pag walang pasok. Pag Sabado at Linggo. Kasi ay gusto ko palaging nakikita si Kuya Ruel. Madalas magkwentuhan kami at madalas na nagsasabay kaming kumain, Papa Dudut. Sobrang crush ko noon si Kuya Ruel. Kaya naman mas gusto ko na palagi itong abangan lalo kapag oras ng kainan pag wala itong pasok. Sa mga araw ng Sabado at Linggo, hanggang minsan ay nagpaalam si tatay na mawawala daw siya ng 1 linggo. Ipagdadrive daw niya ang amo niya sa malayo para magbakasyon. Si Jopet, ang kapatid ko naman, ay nasa mga tita ko sa kabilang barangay noon. Madalas na kapag Biyernes na at walang pasok kinabukasan ay doon ito nag-i-stay at natutulog dahil sa mga pinsang kong mga kaidaran niya at kaklase din niya. Halos tuwing Biyernes at Sabado ay doon sa mga tita ko natutulog at naglalagi nga itong si Jopet. O kaya minsan naman ay sila ng mga pinsang ko ang nandito sa amin. Dalawa lang kami ng gabing yon sa bahay, si nanay at ako.
Nanggaling na ako sa pagkakatulog ko ng gabing yon pero nagising ako at naiihi ako. Tinatamad pa akong bumangon noon pero may kaluskos akong narinig sa aming salas. Mga mahihinang kalampag yon. Natatakot pa nga ako dahil akala ko ay may multo. Pero maya-maya ay may mahinang boses akong narinig. Hanggang sa parang nabosesan ko si nanay. Kaya lumabas ako at sa pagbukas ko ng pintuan ay nagulat ako dahil si Kuya Ruel at nanay ang nakita ko sa salas. Nagkakape noon si Kuya Ruel at magkausap sila ni nanay. Nginitian ako ni Kuya Ruel noon, Papa Dudut. O masyado pang malalim ang gabi. Bumalik ka ulit sa tulog mo, Melissa. Ang sabi pa sa akin noon ni nanay. Pero ang sabi ko ay iihi lang ako. Nagtataka ako dahil sa kalaliman ng gabi ay nandun pa si Kuya Ruel. Ang sabi ni nanay ay nagbayad lang ng utang niya kay nanay si Kuya Ruel at pinagkape na rin niya. Ang sabi pa ni nanay noon ay huwag ko daw ikikwento sa iba na nakita ko si Kuya Ruel sa kalaliman ng gabi sa aming bahay. Lalo na kay tatay dahil baka daw iba ang isipin nila. Nag-oo na lamang ako. Simula noon, Papa Dudut, parang naghinala ako kay nanay at kay Kuya Ruel. Madalas maobserbahan ko na iba ang tinginan nila sa isa't isa. Madalas ko ding nahuhuli sila na parang nagsesenyasan. Wala akong pinagsabihan ng lahat, sinarili ko na lamang. Ekstrang pagbabantay at obserba ang ginawa ko kay nanay at kay Kuya Ruel. Hanggang minsan araw ng Sabado yon. May usapan kami ng aking kaklase noon na mamamasyal sa mall. Magkikita kami sa isang lugar bandang 9:00 ng umaga. Nakabihis na ako noon at nakaporma. Dumaan pa ako kay nanay sa tindahan bago ko umalis dahil humingi pa ako ng pera. Pero mag-iisang oras na yata akong naghihintay noon sa kaklase ko sa usapan naming lugar ay hindi ito dumating, Papa Dudut. Masama ang loob ko na umuwi. Umiiyak pa nga ako noon sa aking kwarto sa sama ng loob ko sa kaklase ko. Naiinis ako dahil ang ganda ng usapan namin pero inindyan lang niya ako. Habang nakahiga ako ay narinig kong may nagbukas ng pintuan sa labas. Narinig ko si nanay na nagsalita. Aba, lintik na batang ito. Iniwan pang hindi nakalak ang pinto ng bahay. Susmi, sabi pa noon ni nanay. Ang akala ni nanay ay nakalis na ako at natuloy sa aking lakad. Ang hindi niya alam ay umuwi ako dahil hindi kami natuloy ng classmate ko. Hindi na lamang ako lumabas ng kwarto at hinayaan si nanay na isiping umalis ako. After 10 minutes yata na nakahiga ako ay may narinig muli ako na nagbukas at sara ng pinto. Ang nasa isip ko noon ay baka umalis na muli si nanay at bumalik sa may tindahan. Pero nakarinig na naman ako ng mga kalampag at kaluskos sa may sala. Binuksan ko ang pintuan ng kwarto ko at saktong inabutan kong magkayakap at naghahalikan sa salas si Kuya Ruel at si nanay. Nagulat sila sa akin, nagkatitigan kaming tatlo at sa pagkagulat ko sa nakita ko ay tumakbo ako sa labas ng bahay. Masamang-masama ang loob ko. Umiiyak ako habang naglalakad na hindi ko alam kung saan ako tutungo. Sa simbahan. Doon ako nagpunta at doon ko ibinuhos sa Diyos ang lahat ng sama ng loob ko. Iyak lang ako ng iyak. Napakabait ni tatay pero nagawa pa ring lokohin ni nanay. Ang sabi ko noon sa sarili ko. Madalas naming masaksihang magkakapatid kung gaano kasweet si nanay at tatay. Madalas na magharutan sila sa harap namin ni Jopet. Madalas na yakapin ni tatay si nanay
Pag nakatalikod si nanay, lalo kapag nasa kusina ito at may ginagawa. Hindi rin nakakalimot palagi si tatay na halikan nito kapag aalis na at papasok na sa kanyang trabaho. Saksi kaming magkakapatid kung gaano kamahal ni tatay si nanay at kung gaano sila kasweet, pati sa aming magkakapatid ay napakabait ni tatay. Hindi nga kami nakakatikim ng sigaw at palo kay tatay. Naawa ako kay tatay dahil sa kabila ng pagmamahal niya kay nanay, ay nagawa pa niya itong lokohin, Papa Dudut. Marami ang nagsasabi na maganda si nanay. Palaayos ito at sabi nila ay mas bata itong tignan sa tunay na edad niya. Madalas ko ding marinig sa iba na mas maganda raw si nanay kesa sa akin na anak niya. Nang mahimasmasan ako ay umuwi na rin ako. Inabutan ko si nanay sa bahay namin at kinausap niya ako ng masinsinan. Humingi siya ng patawad sa akin at umiiyak pa. Sana daw ay ilihim na lang namin ang bagay na yon alang-alang sa aming pamilya para manatiling buo at masaya. Dahil baka daw kapag nagsumbong ako kay tatay ay siguradong maghihiwalay sila. Gusto ko daw ba yon? Hindi po, Nay. Sagot ko naman sa kanya. Sinabi din ni nanay na huwag ko ring ikikwento sa ibang nakita ko dahil baka ikalat ito at pagchismisan kami. Tapos ay may makapagsabi kay tatay at ang ending daw ay masisira pa rin ang aming pamilya. Niyakap pa ako ni nanay noon at paulit-ulit ang paghingi niya ng tawad sa akin. Natukso lang daw siya pero huwag daw ako mag-alala dahil mula ngayon ay wala na si Kuya Ruel sa aming landas. Mula nga noon ay hindi ko na nakita si Kuya Ruel. May isa ako noong kapitbahay na kaibigan ko, si Cyril. Kaedad ko siya at alam niya na crush ko noon si Kuya Ruel. Dahil ang bahay nila Cyril ay katabi lamang ng boarding house ni Kuya Ruel. Ang sabi sa akin ni Cyril ay umalis na raw doon si Kuya Ruel. Nakita pa daw ni Cyril noon na dala ni Kuya Ruel ang mga gamit niya at nagpaalam nga daw ito sa may-ari ng bahay. At narinig pa daw nito na nag-resign na rin ito sa kanyang trabaho sa bangko. Mabuti naman sa isip-isip ko noon. Sinabi ko pa kay Cyril na wala na akong pakialam sa kanya at hindi ko na siya crush. Dahil may bago na akong nagugustuhan kahit na wala naman. Para hindi na magtanong pa si Cyril. Papa Dudut, naging malamig ang pakikitungo ko kay nanay. Halos hindi ko kinakausap si nanay maliban kung kailangan lang talaga. Palagi akong nagkukulong sa kwarto at nabawasan din ang pagiging masiyahin ko. Mas madalas na ayokong makisalamuha sa mga tao. Ang gusto ko lang palagi ay nagmumukmok. Nadala ko yon hanggang sa aking pagdadalaga. College na ako noon nang minsang nagtuturo ang aking professor. Ang sabi niya ay kung may hinanakit kami at sama ng loob, mas magandang masabi namin sa pamilya at kaibigan dahil mas makakagaan ng pakiramdam at makakabawas ng lungkot. Kahit nga daw hindi ka bigyan ng payo, ang mahalaga ay nailabas mo ang sama ng loob mo sa pamamagitan ng pagkausap o paglabas ng hinanakit o ng sama ng loob sa isang tao. Ang sabi pa ng professor ko, pag naipon ang sama ng loob mo, ang hinanakit ay maaari daw itong ikamatay dahil ang depression at stress ay nakakaapekto. Hindi lamang emotionally kundi pati na rin sa health mo. Madali kang tatanda at maaari ka pang mabaliw at makaapekto sa buong pagkatao mo hanggang sa pagtanda mo.
Malaki ang naging impact sa akin ang mga salitang ito ng aking Professor Papa Dudut. Sa aking kwarto, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. College na ako at dalaga na. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang masaksihan ko ang pangyayaring yon. Nagpabago sa dating ako na walang iniisip na anuman. Hanggang ngayon ba ay hindi ko pa rin mapatawad si nanay. Kahit na ilang beses kong sabihin na napatawad ko na si nanay, ay paulit-ulit at halos araw-araw pa rin pilit na sumisingit sa utak ko ang mga nakaraang gusto ko nang makalimutan. Wala akong pinagsabihan kahit isa sa lihim kong yon. Naalala ko ang sinabi ng professor ko. Kung masasabi ko ang bagay na yon sa isang tao ay mababawasan ang kinikimkim kong sama ng loob at hinanakit sa aking nanay. Pero kanino? Wala akong isa mang dapat na pagkatiwalaan para sabihin ang aking lihim dahil sarili naming pamilya ang nakasalalay dito. Kailangang maging lihim ang lahat. Hanggang sa mamatay na siguro ako ay magiging lihim ang lahat. Nakatapos ako ng college, Papa Dudut. Kasabay ko nag-apply sa Maynila ang aking classmate noon. Awa naman ng Diyos ay natanggap kami pareho pero sa magkaibang kumpanya. Dahil marami kaming pinagpasahan ng aming mga resume noon. At nataong magkaiba ding kumpanya ang tumawag sa amin kaya hindi kami naging magkasama sa trabaho. Pero okay pa rin. Dahil at least pareho na kaming may trabaho. Yun nga lang ay inilagay ako sa mas malayong lugar kung saan ay nag-board kami ng classmate ko. Kaya lumipat na rin ako ng boarding house kung saan ay mas malapit ang aking trabaho. At nagkahiwalay kami. Medyo matagal na rin ako sa aking trabaho noon. Siguro ay magdadalawang taon na ako nang makilala ko si Liam. Nakasabay ko si Liam noon habang papasok na ako at nag-aabang ako noon sa elevator nang magtanong siya sa akin kung alam ko daw ba ang HR department. Ang sabi ko naman ay 3rd floor yon. Matangkad si Liam. Hindi maputi pero hindi rin naman maitim. Maayos ang pangangatawan niya at may pagka-long hair ng kaunti. Para bang K-pop ngayon na medyo mahaba ang mga bangs. Ang lubos na nakaagaw sa akin ang atensyon niya ay ang napakakinis niyang mukha at malalantik na pilik mata. Guwapo si Liam, Papa Dudut. Mapula ang mga labi niya at matangos ang kanyang ilong. Ang sabi niya ay nag-apply siya doon at pinag-report siya. Tinanong niya ako kung empleyado rin ba ako doon. Ang sabi ko naman ay oo. At sinabi ko kung saan akong department. Ang sabi pa niya sana'y maging magkasama kami sa trabaho. Hopefully. Nagpakilala pa nga siya sa akin at nakipagkamay. Aaminin ko, Papa Dudut, na kinikilig ako sa pakikipagkamay ni Liam. Ang gwapo niya, sabi ko pa sa isipan ko. Sana nga ay maging magkatrabaho kami. Lumipas ang ilang araw. Habang kumakain ako sa kantin ay may nakishare sa akin. Si Liam. Naaalala niya pala ako. Kinumusta niya ako at ang sabi ko ay okay lang. Nagtatrabaho na raw siya doon pero sa ibang department siya na ilagay. Nasa 24 years old lamang ako noon at si Liam naman ay nasa 27 na. Nagkakwentuhan kami at ang sabi niya ay sayang. Sana'y magkasama kami sa isang office para palagi daw niya akong nakikita. Magaan daw ang loob niya sa akin. Sana daw ay maging magkaibigan kami. Hinintay ko na kunin niya ang number ko pero bigo ako. Pagkatapos noon ay hindi ko na muli pang nakita si Liam. 2 palapag ang layo ng aming mga opisina. Sa isang building na yon ay napakadaming nagtatrabaho.
Kahit na iisang company kami ay hindi lahat magkakakilala. At hindi rin palaging nagkukruise sa mga landas ng mga empleyado doon, depende kung magkakakonect ang mga trabaho ninyo sa bawat department. Siguro ay mag-iisang buwan na hindi ko pa rin nakikita si Liam. Kahit na oras ng lunch or breakfast sa kantin ay hindi ko na ito nakita. Palagi pa namang nasa isipan ko si Liam. Hindi na naalis sa isipan ko noon si Liam. Oo, crush ko si Liam. Pag naglalakad ako sa hallway at papasok ay palagi kong tinitignan ang bawat makakasalubong ko. Dahil baka si Liam na yon. Gustong gusto ko na makita si Liam. Matindi na yata ang pagkagusto ko dito. Hanggang minsan ay nakasabay kong muli siya sa pagpasok. Pagpasok ko sa entrance ng building ay narinig ko ang boses ni Liam na binate at nakikipagbiruan pa sa aming mga guard. Oo, sobrang kabisado ko na ang boses ni Liam. Kahit na 2 beses pa lamang kaming nagkakausap. Kumabog ang dibdib ko noon. Kung kanina ay sobrang nagmamadali ako sa paglalakad para makapag-in kaagad. Ngayon ay medyo binagalang ko ang lakad ko. Gusto ko na makita ako ni Liam, pero hindi yata ako napansin ni Liam at nagmamadali itong naglakad at nilampasan ako. Hindi ako nakatiis noon at tinawag ko siya. Liam! Pasigaw ko pang tawag dito. Lumingon naman ito at tuwang-tuwa nang makita niya ako. Uy! Ikaw pala, Melissa. Ang sabi ni Liam ay mag-in muna kami tapos ay magkita kami sa kantin. Ililibre daw niya ako ng breakfast at coffee. Agad naman akong pumayag. Sa kantin habang kumakain kami ay nagkausap kami. Nahalata ako na panay ang titig ni Liam sa mukha ko. Nahihiya ako tuloy at hindi makatingin ng maayos sa kanya. Ang sabi ni Liam ay bakit daw parang pulang-pula ko. Halos mailawa ko pa ang kinakain ko sa pagkakapahiya dahil sa napansin niyang namumula ko. Dahil doon ay tinukso ko ni Liam, siguro ay crush mo ko no? Tuluyan ko na ngang naibuga ang kanin sa bibig ko, Papa Dudut. Oo. Naibuga ko yon sa harapan pa mismo ni Liam. Mabuti na lamang at kakaunti ang tumalsik sa kanya. Nagkatawanan kaming pareho. Ang sabi niya ay kung wala daw bang magagalit. Baka daw kasi may makakita sa amin doon. At saksakin na lamang siyang bigla. Ang sabi ko ay wala naman akong boyfriend. Baka kako siya ay meron. At bigla na lang may sumabunot sa akin doon. Ang sabi naman niya ay wala daw siyang girlfriend. So wala tayong dapat alalahanin. We're safe, sabi ko pa noon. Pagkatapos noon ay hiningi niya ang number ko at ang sabi ko ay hindi ko siya crush. At huwag siyang mag-take advantage sa akin. Hindi ka ako porket pumayag ako magpalibre sa kanya ay easy to get na ako. Natatawa na lamang ito. Ang sabi pa niya, for sake of our friendship. Pero hindi ko ibinigay. Siyempre, pakipot lang. Sa opisina, binatukan ko ang sarili ko. Ang tanga-tanga mo naman, Melissa. Nandun na eh. Pinakawalan mo pa. Tatanga-tanga ka talaga. Naiinis na sabi ko sa isip ko. Sana ibinigay ko na lang ang number ko. Hindi ko alam kung kailan ko ulit siya makikita at baka mamaya ay sa 1 taon ko na siya makita. Nakakapangsisi. Pero 2 araw lang ang nakalipas, isang umaga yon nang nagulat ako. Busy na ako noon sa table ko nang makita ko si Liam sa harapan ng table ko. Inabot niya sa akin ng coffee at may maliit na sobre. May nagpapabigay sa iyo. May nakasalubong daw siyang isang lalaki sa hallway at tinatanong kung may kilalang Melissa na taga-department ko.
Ang sabi daw niya ay oo. Tapos ay inutusan pa daw siya na kung maaari ay ihatid ito sa akin. Kumakamot pa nga ito sa ulo. At sinabing loko ang lalaking yon, inutusan pa ako. Puputusan ko yon kapag nakita ko ulit. Kung hindi lang ako nahihiyang tumanggi Paliwanag pa ni Liam sa akin. Napapatingin naman sa akin ang mga kasamahan ko. At nung umalis si Liam ay kinikilig pa sila na buksan ko daw ang sobre. Melissa, you are so beautiful. I think I'm in love with you. You're Prince Charming at may nakadugtong na cellphone number. Walang pangalan na nakalagay, kundi cellphone number. Nagsisigawan ang dalawa kong office mate sa kilig, Papa Dudut. Sino raw kaya yon? Gusto pa nilang tawagan ko na kagad ng number para malaman namin. Pero hindi ko ginawa at ang sabi ko ay bahala siya sa buhay niya kung sino man siya. Naiinis ako dahil sa dinami-dami ng mauutusan ay si Liam pa ang inutusan niya. Baka ang isipin ni Liam ay may manliligaw na ako o boyfriend. Nakakainis, ang sabi ko pa sa isipan ko noon. Ang coffee ay hindi ko ininom at tinapong ko na lamang. Hindi ko alam kung kanino ito galing, baka mamaya niyan ay may gayuma o lason. Kaya tinapong ko na lang. Kinagabihan, matutulog na ako nang tinext ko ang number at ang sabi ko ay, "Hi, I'm Melissa. May I know you?" Hindi agad ito nag-reply. Hanggang sa nakatulugan ko na ito. Nagising na lamang ako nang nag-ring ang cellphone ko sa kabilang linya. "Hi Melissa, you are so beautiful. I think I'm in love with you. You're Prince Charming, Liam," ang sabi nito. Biglang nagising ang ulirat ko at nabigla ako. Inulit ko pa kung si Liam ba talaga siya. Ang sabi naman niya ay oo. Nabosesan ko naman siya pero hindi ako makapaniwala na sa kanya pala galing ang coffee. Sayang at naitapong ko. Ang sabi niya ay naisip niyang paraan yon para malaman niya ang cellphone number ko. Ayaw ko daw kasing ibigay. Ang sabi ko naman ay naiinis ako sa kanya. Dahil sinabi niyang baka crush ko siya. Ang sabi niya ay sorry daw. Ang totoo noon ay siya daw ang may crush sa akin. Inamin sa akin ni Liam na gusto raw niya ako at kung maaari niya akong ligawan. Sobrang kinilig ako, Papa Dudut. Ang sarap pala sa pakiramdam na ang taong gustong gusto mo ay gusto ka rin. Papa Dudut, hindi pa ako nagkaroon ng seryosong relasyon mula noon. May mga nanliligaw sa akin nung college pero hindi ko naman sila gusto. At wala akong sinagot. Siguro ay dahil tahimik lamang ako at hindi ako mahilig sa galaan kaya kakaunti lang din ang mga nakakasalamuha ko. Meron akong sinagot noon na nakilala ko lang sa chat. Nag-eyeball kami isang beses pero naghiwalay din dahil mula nang naka-eyeball ko siya ay parang na-turn off na ako sa kanya. Ewan ko, basta ganun, brinake ko na lamang siya ng walang dahilan. Sa opisina ay wala namang halos nakakapansin sa akin. Siguro dahil tahimik lamang ako at hindi ako mahilig magsama-sama at maglabas-labas sa mga gimmick nila. Pero kahit na ganon, marami namang nagsasabi sa akin na maganda ako. Inaalagaan ko ang sarili ko at nagpapaganda naman ako. Mula nang magkatrabaho ako ay natuto na akong mag-makeup. Pinapariband ko na rin ang mahaba kong buhok at pinapakulayan ng blonde. Mahahaba ang mga kuko ko at bawat linggo ay iba-iba ang kulay ng cutics. Hindi naman ako magsuot ng mga damit. Mahilig ako mag-dress at maikling short o palda paglalabas. Hindi naman ako papahuli sa mga uso. Nagsimulang manligaw sa akin si Liam and every morning ay may nadadatnan akong rose sa table ko with note na take care because I love you.
O kaya ay you are so beautiful, that's why I love you. Minsan ay why I can't stop loving you. At marami pa. Madalas din na padala niya ako ng mga delivery foods sa opisina o kaya ay sa bahay. Madalas din abutan niya ako ng mga regalo. Kahit ano. Minsan may mamahaling ballpen o kaya ay keychain, damit. Minsan pa nga ay panty at bra, bath towel at kung ano-ano pa na karamihan ay gamit sa bahay at personal na gamit. Madalas din na ihatid ako ni Liam sa aking bahay. Madalas kaming lumalabas at kumakain sa labas at nanonood ng sine. Sobrang umaapaw ang saya ko. Si Liam ang daily vitamins ko. Ngayon ko lang naranasan ng sobrang saya mula nang makilala ko si Liam. Hanggang sa sinagot ko na si Liam after 1 month ng panliligaw niya. Naging official na kami ng taong 2006. Month of November, naging doble ang saya namin, Papa Dudut. Sa mga unang buwan ay sobrang smooth at saya hanggang isang araw. May tinapos kaming report noon ni Dan, ang ka-office mate ko. Ang na-assign na kapartner ko noon sa report na ibinigay sa amin na kailangan naming tapusin sa araw na yon. Mag-aalas 2 na noon nang napagpasyahan naming kumain ng lunch sa kantin ni Dan. Hindi agad kami nakapag-lunch noon kasi sa sobrang busy nga sa work. May deadline kasi na ibinigay sa amin. Sa kantin sabay kami ni Dan na umorder at kumain. Si Dan ay gwapo, maputi, matangkad. Yun nga lang ay naka-eyeglass na siya. Pero bagay lang sa kanya dahil nagmumukha itong matalino pa. Panay ang tawanan namin ni Dan noon. Hindi ko napansin na nandun din pala si Liam sa isang sulok ng kantin. Hanggang sa lumapit siya sa amin, nakita ko siyang galit ang mukha at titig ng titig kay Dan. Nagulat pa ako sa kanya. Ang sabi ko, "Oy Liam, nandiyan ka pala." Pero hindi ako pinansin ito. "Excuse me pare, pinapaalala ko lang sa'yo na may boyfriend ng babaeng kasama mo. Mag-iingat ka kung ayaw mong samain ka." Seryoso ang sabi ni Liam noon. Hindi naman nakakibo si Dan at nagtatakang nakatingin kay Liam. Mabuti na lamang at alas 2 na at walang masyadong tao doon. Nagtitigan pa ang dalawa. Pero inawat ko na rin agad si Liam at pinaliwanag ko na office mate ko si Dan. At wala lang ang lahat. Dinuro pa nga niya ito bago tuluyang umalis. Habang pabalik na kami ni Dan sa office ay panay ang hingi ko ng sorry. Tinatanong niya kung boyfriend ko ba si Dan. Ang sabi ko ay hindi, nanliligaw pa lang. Ewan ko ba Papa Dudut pero nahiya ako na amining boyfriend ko si Liam dahil sa kagaspangan ng ugaling pinakita nito kay Dan. Ang sabi pa ni Dan ay huwag kong sasagutin si Liam dahil parang psychotic daw ito. At kung makapagselos ay wala sa lugar. Mabuti na lamang daw at hindi niya pinatulan si Liam, kung hindi baka nasuntok daw niya ito. Marami pa siyang pintas kay Liam pero hindi ko na lamang ito pinansin. Sa aking apartment ay nag-away kami ni Liam. Yon ang kauna-unahang pag-aaway namin ni Liam. Nagsiselo siya kay Dan. Masyado raw akong papansin kay Dan. Halatang nagpapacharming daw ako kay Dan. Eto namang si Dan mukha daw hindi mapagkakatiwalaan. At kumbaga sa babae ay lalaking pokpok. Napakalandi ko daw nung pumasok daw kami sa kantin ay kanina pa raw siyang nandun. Sa kabisihan daw namin sa isa't isa ay hindi na namin napapansin ang paligid at sa amin lang dalawa umiikot ang mundo namin sa mga oras na yon. Kahit siya daw na kanina pang napadaan doon ay hindi ko man lang napapansin. Umiiyak na ako noon at kahit na anong paliwanag ko ay hindi niya ako pinapansin. Pero maya-maya ay naawa din to sa akin at niyakap ako. Nagsorry siya.
Dala lang daw ng selos dahil mahal na mahal daw kasi niya ako. At ayaw niya na may ibang aali-aligid sa akin. Niyakap ko rin siya at sinabi kong I love you more. Ang sabi ni Liam, ayaw na niyang maulit na makikita niyang may kasama akong lalaki. Kahit sino at kahit saan sa labas ng opisina. Umuo na lamang ako. After noon ay proud pa ako sa sarili ko dahil alam kong mahal na mahal ako ni Liam. Kaya siya nagsiselos at nagkakaganon. Dahil doon ay lalo ko pang minahal si Liam. Lumipat ako ng apartment na mas maganda at solo ko para may privacy na kami ni Liam. Sa dati ko kasing apartment ay may ka-share akong dalawa. Hati kami ni Liam sa bayad sa apartment ko dahil medyo mas mahal at mas maganda ang apartment na aming napili. Hindi naman kami nagsasama ni Liam, pero madalas ay nandun siya sa aking bahay. At yon ang nagsisilbing love nest namin dalawa. Mahal na mahal ko si Liam. Siya ang kauna-unahang kong minahal ng totoo. At kauna-unahang serious relationship. Unang halik at kauna-unahang umangkin ng aking buong pagkatao. Hanggang minsan ay nagkasabay kami ni Liam sa pagpasok sa trabaho. Nakita niya akong papasok na sa entrance at tinawag niya ako. Sobrang saya ko nang makita ko si Liam. Sabay kami naglakad at maya-maya pa ay binulungan niya ako na ayaw daw niyang ng makeup ko dahil masyado raw makapal. Pero ang sabi ko ay hindi naman. Baka akala lang niya. Pero ang sabi niya ay makapal daw. Nagmumukha daw akong pokpok. Baka naman daw nagpapa-charming na naman ako kay Dan. Nainis ako papadudot kaya iniwasan ko siya at nagmamadali akong maglakad. Sa bahay, issue na naman namin ang aking makeup. Mas natural, mas maganda raw. Ayaw daw niya na nagmi-makeup ako. Kaunting pulbos lang daw at manipis na lipstick ay ayos na. Ayaw niya daw na naglalagay ako ng kung ano-anong mapula sa pisngi ko at sa mata ko dahil kung ano-ano pang kalandian ang nilalagay ko. Tahimik lamang ako noon pero sobrang sasabog na ako sa galit dahil pati ba naman makeup ko ay pinakikialaman niya. Samantalang nakilala niya akong nagmi-makeup na. Naiinis talaga ako. Mula noon, pag-aalis kami ay hindi ako nagme-makeup dahil naiinis siya. Ayaw na din daw niya na magsusuot ako ng maikling palda o short. Ang gusto raw niya ay puro maong pants at shirt lang ang suot ko. Mas bagay daw sa akin yon. Sinunod ko na lamang si Liam papadudot dahil mahal ko siya. Hanggang minsan galing kami noon ni Liam sa trabaho. Pauwi na kami noon sa aking apartment nang hindi sinasadyang makita ko sa daan si Raisa. Kaopisina ko at malapit na kaibigan. Medyo nagkwentuhan muna kami dahil galing daw si Raisa sa salon. Nagpa-mani at pedi. Ipinakita pa sa akin ni Raisa ang bago niyang kulay ng cutics. Nako girl, eto ang bagong kulay na inain ngayon. Try mo minsan. Napatingin pa nga ito sa kuko na kulay beige ang cutics. Naku, hayaan mo girl, next time. Itatry ko yung kulay na yan, ang sabi ko pa. Tamang-tama, baka next day magba-manicure na rin ako, ang sabi ko pa. Bilisan mo girl, para naman pareho tayo, no? Nagkakatawanan pa kami. Si Liam may hinihintay lang kami na matapos mag-usap. Nang wala na si Raisa, ang sabi ni Liam ay putulin ko daw ang mga kuko ko at huwag maglagay ng mga kung ano-anong cutics. Hindi naman daw bagay sa akin ang may mahabang kuko tapos ay may kulay pa. Nagmumukha daw akong pokpok. Ang sabi ko, no way. Ano ka ba naman Liam? Pati ba naman kuko ko pakikialaman mo pa? Nabubwisit ko pang sabi dito. Sa bahay naman ay hindi kami nagkikibuan ni Liam. Tinatanong niya ako kung saan nakalagay ang nail cutter ko at gugupitin daw niya ang kuko ko.
Ang sabi ko ay huwag niyang pakialaman ang kuko ko. Buwisit na ako noon sa kanya. Ang sabi ko ay wala siyang pakialam sa mga bagay na gusto ko. Sinunod ko na nga siya sa maraming bagay, pati ba naman sa kuko ko ay pakikialaman pa niya. Pero hindi niya ako pinapansin at pilit niyang hinahanap ang nail cutter. Ang sabi pa niya, mas natural ay mas okay at mas maganda. Nakita niya ang nail cutter at pilit na kinukuha sa akin ang kamay ko. At siya na mismo ang maggugupit ng kuko ko, tapos daw ay ibibili niya ako ng acetone para tanggalin ang kulay sa aking kuko. Inilagay ko sa likuran ko ang aking mga kamay at inis na ako noon. Ang sabi ko ay ayoko. Pero pilit niyang kinukuha ang mga kamay ko. Kaya sa inis ko ay nasampal ko na siya at naitulak at nagsisigaw ako noon at sinabing pagod na ako sa iyo, Liam. Ayoko na. Umiiyak ako noon ng umiiyak. Sabi ko lahat na lang ng sabihin mo ay sinunod ko. Pati ba naman kuko ko. Tahimik lang noon si Liam. Natahimik kaming pareho at ako ay iyak ng iyak. Maya-maya pa ay nagkatinginan kami. Hawak pa rin niya ang nail cutter at nilalaro yon sa kanyang kamay. Ewan ko ba papadudot pero bigla ay natawa ako dahil sa sitwasyon namin. Para kami mga bata. Sobra ang pag-aaway namin na akala mo'y may seryosong pinag-aawayan. Pero kuko lang naman pala. Maya-maya ay natawa na lang din si Liam at nagtawanan kaming pareho. Sa bandang huli, napapayag din ako ni Liam na magpaputol ng kuko at magtanggal ng cutics. Inis na inis ako pero wala akong nagawa. Sa opisina, nagulat pa si Raisa nang makita niya ang mga kuko ko. Kinuwento ko kay Raisa ang lahat. Nako girl ha, masyado ka ng losyang tignan. Tingnan mo nga yung itsura mo. Parang tanga yung si Liam ha. Pinapapangit ka talaga. Para wala nang magka-interes sa'yo. Kung ako sa'yo, iiwanan ko yung lokong yan eh. Seryosong sabi pa sa akin ni Raisa. Huwag ka nga magsunod-sunuran dyan. Kayang-kaya ka niya. Ikaw naman si tanga, go lang ka lang ng go. Ay nako, ewan ko ba sa'yo. Ako naman ay napapaisip noon. Pero hindi ko kaya na mawala si Liam dahil mahal na mahal ko siya. Okay lang na mawala na ang lahat sa akin basta si Liam ay nandyan para sa akin. Habang tumatagal ay lalong dumadalas ang aming pag-aaway. At ang nakakatawa pa ay sobrang liliit lang na mga bagay ang dahilan. Nandun nakakain kami sa bahay at ang sabi ni Liam ay magpisa ako ng kamatis. Ang ginawa ko ay hiniwa ko ang kamatis. Nagalit kaagad si Liam at hindi niya kinain ng kamatis na hiniwa ko dahil gusto raw niya na nakapisa ang kamatis. Hindi siya kumain noon at nag-walk out pa. Umuwi pa ito sa kanila dahil lang doon. Meron pang late lang ako sa aming tagpuan dahil sa traffic. Ang ginawa niya ay pinagalitan ako at kanina pa daw siyang nandun at puti na ang kanyang mga mata. Siguro daw ay sinabi kong on the way na ako ay naliligo pa lamang ako. Dahil doon ay hindi na natuloy ang aming date. Minsan iniisip kong baka nga may pagkabaliw yang si Liam o baka ay totoo nga ang sinasabi ni Dan noon na psychotic ito. Minsan ay nasabi ko kay Liam na sasabay na ako kay Raisa para magpariban ng buhok at magpakulay. Medyo matagal ka ako yon kaya umuwi na siya. Pero tinawagan niya ako at galit na galit ito at ang sabi niya ay wag daw ako magpapakulay at magpariban ng buhok. Sino daw ba ang pinagpapagandahan ko pa? Sumabay daw ako sa kanya at hihintayin daw niya ako sa labas mamayang uwian. At ayaw daw niyang magparibanda ko. Hindi na lang muna ako kumibo noon papadudot. Nakakahiya na makipagtalo ako sa telepono. Bigla ay naiyak na lamang ako sa table ko. Napansin naman yun ni Raisa at kinuwento ko sa kanya
na ayaw ni Liam na magpariband ako. Gigil na gigil si Raisa noon kay Liam. Nako friend ha, hiwalayan mo na yung gago na yan. Hindi na siya healthy for you. Toxic na siya for you. Tingnan mo nga ang sarili mo. Aba, maawa ka naman sa sarili mo. Naiiyak lang ako. Minsan kapag naiisip ko na mawawala si Liam ay hindi ako sigurado kung kakayanin ko. Sa bahay, sinabihan ako ni Liam na magpagupit na lamang ako ng buhok hanggang leeg at wag nang magpapariband o magpapakulay. Sobra akong nainis sa kanya, Papa Dudut. Ang buhok ko noon ay hanggang bewang na. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Liam? Ayoko. Pasigaw na sabi ko dito. Ang sabi niya ay hindi naman daw bagay sa akin ang mahabang buhok dahil maliit ang mukha ko. Siguradong babagay daw sa akin ang maikling buhok dahil cute daw ang mukha ko. Pero kahit na anong paliwanag ang sabihin niya ay ayoko ang sinasabi niya. Sobra akong naiinis noon. Halos naiiyak na ako na pati buhok ko ay pinakikialaman na niya. Pag hindi mo ako sinunod, Melissa, ay hindi mo ako mahal. Hindi ako kumikibo noon at nakatalikod sa kanya. Nasa kusina kami noon dahil nagluluto ako. Ang sabi ko ay hindi basehan yon para masabi mong mahal mo ang isang tao. Pero ang sabi niya ay mag-break na lamang kami kung sa maliit na bagay ay hindi ko siya masunod. Nang marinig ko yon ay sumabog na ako. Sumigaw ako at inihagis ko sa sahegang babasagin kong pitsil pati na ang baso. Nagulat doon si Liam sa ginawa ko. Ang sabi ko, oo, break na tayo. Sobrang pagod na ako sa iyo, Liam. Ayoko nang makitang pagmumukha mo dito. Hindi ako robot, tao din naman ako at may sariling pag-iisip at gusto. Sinubukan akong kalmahin ni Liam at sinubok din niyang magpaliwanag, Papa Dudut. Pero naging sarado ang isip ko at pinalayas ko siya noon kaya wala itong nagawa kundi ang umalis. Sobrang masama ang loob ko. Iyak ako ng iyak noon. Nang mahimasmasan ako ay saka ko lang naisip na break na kami ni Liam. Lumipas ang ilang araw at hindi man lang ako kinontak ni Liam. Talagang tiniis ako ni Liam. Pero hindi ko pala kaya, Papa Dudut, na wala si Liam para akong mababaliw noon. Hindi ako mapakali at palaging siya ang nasa isipan ko. Sobrang broken hearted ako. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa salon na nagpapagupit ng maikli hanggang sa leeg yon na medyo sayad sa balikat. Nagulat sa akin si Raisa nang makita ako sa opisina na nagpagupit. Ano namang katarantaduhan ang naisip mo at sinunod mo ang siraulo mong jowa? Akala ko ba break na kayo dahil ayaw mo siyang sundin na magpagupit? Pero ayan ka girl oh. Nakipagbaligan ka na ba? Kukuha ka lang muli ng batong ipupukpok ko sa ulo mo. Pero hindi ko na pinansin pa si Raisa. Buo na ang loob ko. Tinawagan ko si Liam at sinabi kong magkita kami after work. Hindi ko kaya na wala siya sa buhay ko. Halos hindi kumikibo noon si Liam sa phone. Halata ko na medyo malamig ang pakikitungo nito sa akin. Nag-text sa akin si Liam nang malapit ng mag-uwian. Mag-overtime daw siya. Mauna na raw akong umuwi at pupuntahan na lang daw niya ako sa bahay. Mag-aalas 8 na ay wala pa noon si Liam. Nagluto pa naman ako para sa kanya. Inawagan ko siya pero patay ang cellphone niya. Naiyak na ako noon at kung ano-ano ang iniisip ko na baka hindi na niya ako mahal o baka may iba na siya. Baka hindi na siya darating pa. Maya-maya ay may kumatok at masayang-masaya akong nag-ayos muna ng sarili ko. Alam kong si Liam na ang dumating. Pagbukas ko ng pintuan ay si Liam nga at may dala itong bugkos ng bulaklak. May tsokolate, maliit na bear at cake. Ang sabi niya ay sorry.
Hindi ko sinasadya na makipag-break sa'yo. Mahal na mahal kita, Melissa. Niyakap ko siya at halos mag-iyakan kami. Ang sabi ko ay sinunod ko siya, nagpagupit ako dahil mahal ko siya. At hindi ko rin kaya na mawala siya. Naging maalab ang gabing yon sa amin, Papa Dudut. Puno ng pagmamahal. Naging masayang masaya ako noon at naging magaan ang pakiramdam ko. Nagpatuloy ang aming relasyon ni Liam pero ganoon pa rin, away-bati, bati-away. Kahit sa maliliit na bagay ay pinag-aawayan namin. Hanggang minsan ay nag-away na naman kami ni Liam. Dahil lang sa may date kami noon at ang sabi ko ay gusto ko na yung regalo kong t-shirt ang gusto kong suot niya. Pero nang nasa tagpuan na kami noon ay iba ang suot niya. Nag-away kami at hanggang kinabukasan ay hindi pa kami nagbatian. Oo, Papa Dudut, nahawa na rin ako sa kapraningan ni Liam. Sa maliliit na bagay ay mabilis na rin akong mainis at magtampo na inaabot hanggang kinabukasan. Nagsabi ako kay Raisa ng sama ng loob ko hanggang sa napag-usapan namin ni Raisa na hindi kami pwedeng pakasal o magsama sa isang bubong dahil paniguradong palaging gulo yun. Hanggang sa nasabi ko na hindi pa rin ako nakakarating sa bahay ni Liam. Ang sabi noon ni Liam sa akin ay nag-iisa itong anak. Patay na ang kanyang ama at sila na lang ng kanyang ina ang magkasama sa bahay. Hindi daw niya ako mayayaya na magpakasal dahil tinutustusan pa niya ang kanyang nanay na may sakit, na may kamahalan daw ang mga gamot. Nasa probinsya daw ang nanay niya at nagbo-board lang daw siya dito sa isang bahay na for the boys only. Mahigpit daw doon, bawal ang bisita dahil karamihan ay puro estudyante ang boarders. Kaya hindi daw ako madala ni Liam doon. Ang alam ko lang ay address ng boarding house ni Liam na sinabi niya. Nasabi pa noon ni Liam na gusto sana niya na magsama na kami sa apartment ko. Pero nagdadalawang isip siya dahil unfair sa akin dahil hindi pa kami kasal. Napapaisip si Raisa noon. May naisip ako, girl. Ano kaya kung sundan natin yang si Liam mo? Titingnan natin kung tama ba ang sinasabi niya. Kasi ay duda ako dyan eh. Tinawagan ko si Liam at nagsinungaling ako. Ang sabi ko ay may dinner meeting kami ng mga ka-office mate ko. Kaya umuwi na siya at bukas na lamang kaming magkita. Nag-hire kami ng isang taxi driver. Inabangan namin si Liam at pinasundan namin sa taxi hanggang makauwi ito. Tama si Raisa. Hindi ito umuwi sa sinabi niyang address sa akin na boarding house niya. Pumasok ito sa isang bahay na medyo malaki at maganda. Nang nakapasok na ito sa bahay ay binayaran na namin ang taxi at pinaalis na ito. Nagstay muna kami sa malapit doon. May nakita kami nagtitinda ng barbecue at doon ay kumain muna kami. Tinanong ni Raisa ang tendera doon, Manang, may kilala ka ba dito na Liam ang pangalan? Oo, ayun ang bahay niya oh. Turo pa ng tendera sa bahay na pinasukan ni Liam. Kasi ka-office mate ko yan pero hindi kami close. Masungit kasi. Kunwari ay sabi ni Raisa. Naku mabait namang bata yang si Liam. Palakaibigan naman yan dito at palabati. Sa pag-i-interview ni Raisa, nalaman namin na may asawa na at anak na pala si Liam. Nasa France daw dati ang mag-anak nila pero nagkasakit ng malubha ang ina ni Liam kaya napilitang bumalik sa Pilipinas si Liam. Nag-iisang anak lang daw kasi si Liam at walang ibang mag-aalaga sa ina ni Liam. 3 daw sila ngayon sa bahay. Si Liam, ang ina niya at isang kasambahay. Habang nakikinig ako sa usapan nila ay naguunahan ng pumatak ang mga luha ko. Hindi ko mapigilan. Sobrang sakit na marinig ang mga nalaman ko. Ang taong mahal na mahal ko
Ang taong nagpasaya sa malungkot kong buhay ay may asawa na pala. Niloko niya ako at pinaglaruan lang. Lahat ginawa ko para sa kanya pero ginago lang niya ako at niloko. Sa taxi ay hindi ko napigilan ang aking paghagulhol. Sobrang sama ng loob ko. Sobrang sakit. Sabi ko naman sa iyo, friend, hindi talaga ako nakukonvince sa lalaking yan noon pa. Ang sabi pa ni Raisa. Sa sama ng loob ko, Papa Dudut, ay dumiretso kami ng bar at doon ay uminom ako ng uminom kasama si Raisa. Nagpakalasing ako hanggang sa panandalian akong nakalimot sa sakit. Kinabukasan na hindi ako pumasok sa trabaho. Mag-alauna na nang magising ako. Tinignan ko ang cellphone ko at ang daming missed calls ni Liam. Tinignan ko ang messages, ang dami niyang messages sa akin. Nagagalit na naman ito dahil hindi ako nagpaparamdam kahapon pa. Nag-silent kasi ako. Bigla ay naiyak na naman ako dahil naaalala ko na naman si Liam. May asawa at anak na pala ito. Bumangon ako at tinignan ko ang sarili ko sa malaking salamin. Tinignan ko ang sarili ko, ang mukha kong puno na ng wrinkles dahil sa konsumisyong dulot sa akin ni Liam. Sa pang-araw-araw naming pagtatalo sa maliliit na bagay. Tinignan ko ang buhok ko. Dati ay napakahaba nito at tuwid na tuwid sa pagkakariban. Masayang tignan dahil sa kulay. Ngayon ay maigsi, itim na itim at walang kulay. Nagwe-wavy na rin ito. Tinignan ko ang mga kuko ko na pudpod at walang kulay. Tinignan ko ang sarili ko, ang laki na ng pinagbago ko. Nagsimula na namang bumalong ang mga luha ko sa aking mga mata. At nagsimula na namang kumawala ang galit na nararamdaman ko. Pinagsusuntok ko ang salamin habang sumisigaw ako sa galit at nadampot ko ang flower vase sa tabi at hinampas ko sa salamin. Nabasag ang salamin ko. Nag-hysterical ako sa galit. Iyak ako ng iyak habang sinasabi ko na manloloko ka, Liam. Pinaglaruan mo ko. Lahat ng galit ko ay ibinuhos ko sa pag-iyak. Sobrang nalibang ako sa nararamdaman kong pagmamahal kay Liam. Sobrang nagtiwala, lahat ay ibinigay ko kay Liam at sinunod ko lahat ng gusto nito. Yun pala ay niloloko lang niya ako at pinaglalaruan pa. Ginawang libangan habang wala ang asawa nito. Sobrang sama mo, Liam. Ang sama-sama mo. Paulit-ulit kong sinisigaw. Kinahapunan nakaligo na ako at nagkakape habang nanonood ng TV sa salas. Para naman malibang ako. Biglang binuksan ni Liam ang pinto at kagagaling lang nito sa trabaho. May susi kasi ito ng bahay. Nakita ko si Raisa kanina. Ang sabi, masama daw ang pakiramdam mo. Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Medyo natataranta pang humalik sa noo ko si Liam at hinanda nito ang mga dala niyang pagkain sa lamesa. Panay ang pag-worry sa akin ni Liam. Nagagalit pa nga dahil ni isang text man lang ay hindi ko man lang nagawa. Hindi ako kumibo noon. Hanggang sa naiyak na naman ako. Noong nakita ko ni Liam na umiiyak ay nag-alala siya. At ang sabi niya ay bakit ako umiiyak? Ano raw ba ang nararamdaman ko? Hindi ako kumikibo hanggang sa nainis na si Liam at sinabi niyang paano daw niya malalaman ang problema kung iiyak lang ako ng iiyak. Paano raw namin yon masusolusyonan? Kaya sinabi ko na sa kanya ang lahat, ang ginawa naming pagsunod ni Raisa sa kanya. Para siyang nanghina at napalupaypay sa sofa. Isinumbat ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman kong sakit at galit. Ang sabi ko, tapos na kami. Kunin na niya lahat ng gamit niya sa bahay ko at yun na ang huli naming pagkikita. Ayaw ko na kako siyang makita pa. Halos kumpleto ng gamit si Liam sa aking apartment, Papa Dudut, dahil madalas na nandito siya.
Ang sabi ko pa ay susunugin ko ang lahat ng gamit niya na maiiwan niya. Nagpaliwanag naman si Liam. Ang sabi niya lahat ng nararamdaman niyang pagmamahal sa akin ay totoo. Sobrang mahal daw niya ako, higit pa sa pagmamahal na naramdaman niya sa asawa niya. Lahat ay totoo maliban sa hindi niya sinabing may asawa na siya. Dahil sa pagmamahal daw niya sa akin ay inilihim niyang lahat. Sino raw kaya ang babaeng papayag na liligawan siya ng lalaking may asawa? Pero hindi ako nakinig sa kanya. Kinuha ko ang lahat ng damit niya at binalibag ko sa mukha niya. Umalis na umiiyak si Liam at awang-awa ako kay Liam. Sobrang mahal daw niya ako at hindi niya kayang mawala ako. Lumipas ang mga araw, panay ang sorry sa akin ni Liam. Parang bumalik ang mga araw na nililigawan niya ako. Nagpapadala ulit siya ng rose sa table ko na may kasamang note. Minsan ay hinihintay ako nito sa pintuan ng aking opisina pero hindi ko ito kinakausap at pinapansin. Ilang beses siyang nagtry na tawagan ako pero hindi ko sinasagot at nagtitext siya pero ni isa ay wala akong reply. Ilang beses din niyang sinubukan na puntahan ako sa aking bahay pero hindi ko siya pinagbubuksan. Hanggang sa napagod na yata si Liam. Napansin ko na lang na mag-iisang buwan na yata na hindi ako kinukulit ni Liam. Sobrang miss na miss ko na ang pangungulit niya. May nakita na kaya itong ibang babae? Sa opisina ay hindi ko rin ito nakikita pa. Hanggang isang gabi ay sobrang miss ko na si Liam. Naiiyak ako pag naaalala ko ang mga masasayang araw namin ni Liam. Hindi ko na kaya. Mababaliw na ako sa sobrang pagkamiss kay Liam. Tinawagan ko ito pero unattended ang cellphone niya. Kinakabahan ako. Ilang ulit ko pa itong tinawagan pero unattended pa rin. Kinabukasan ay maaga akong pumasok para abangan siya sa kanyang opisina. Nang dumating si Liam ay tuwang-tuwa ako. Nagtitigan kami ng matagal. Nagmamakaawa ang aking tingin kay Liam. Nag-usap kami sa kantin habang kumakain. Nagmamakaawa ako kay Liam. Ang sabi ko ay bumalik na siya sa buhay ko dahil hindi ko pala kaya na mawala siya. Mahal na mahal ko kako siya. Umiyak ako at ang sabi ni Liam ay mahal na mahal din daw niya ako. Pero wag na daw naming intindihin ang kanyang asawa dahil nasa malayo naman ito. Ang mahalaga ay nagmamahalang kami. Tinanggap ko na sa sarili ko na ako ay isang kabit. Sobrang hirap sa kalooban ko na isiping pangalawa lamang ako sa buhay ni Liam. Mahal na mahal ko si Liam. Minsan o mas madalas na natutulala ako. Madalas kong isipin na hanggang kailan at hanggang saan lang ba kami dapat ni Liam. Sa bandang huli ba ako ay pipiliin ni Liam? Bigla ay naalala ko noon si nanay at si Kuya Ruel. Ang sabi ni nanay ay mahal niya ang aming pamilya at ayaw niya na masira ang pamilya dahil lamang kay Kuya Ruel. Alam kong may anak na si Liam. Pipiliin kaya ako ni Liam at hahayaan niyang masira ang pamilya niya para lang sa akin. Nagpatuloy ang aming relasyon ni Liam, Papa Dudut. Mas naging selosa ako. Madalas na i-check ko ang kanyang phone. Dapat alam ko palagi ang bawat kilos at galaw ni Liam. Sobrang pinag-aawayan namin pag may mga bagay na nalaman ako na hindi niya sinabi o pinaalam sa akin. Naging mas mapaghinala ako at mapagduda. Ang aming relasyon ay masasabi kong hindi na healthy dahil halos araw-araw ay kinakain ako ng puro hinala dahil nawala na ako ng tiwala kay Liam mula nang malaman ko na nagsinungaling siya sa akin na may asawa na pala siya. Nangangayayat ako ng husto noon. Ang buong atensyon ko at direksyon ng buhay ko ay kay Liam ko itinuon. Para ako mababaliw na nakabantay kay Liam. Ang sabi pa nga ni Raisa sa akin ay magpatingin na raw ako sa psychiatrist. Hindi dahil baliw na ako kundi para mabigyan ako ng tamang guide kung ano nga ba ang nangyayari sa akin.
Kailangan ko daw ng psychological advice. Ang sabi pa ni Raisa na sobrang losyang ko na raw na animoy may anak na akong 10. Sobrang payat ko na daw, isa pa ay hindi na ako nag-aayos ng sarili ko. Pero hindi ko inintindi ang mga sinabi ni Raisa. Hanggang sa namatay na ang ina ni Liam, inatake daw ulit ito ng sakit niya at sa pagkakataong yun ay hindi na ito nakaligtas. Lumipas ang ilang buwan. Isang araw ang sabi ni Liam ay mag-leave daw kami ng 1 linggo. Magbakasyon daw kami sa bandang norte. Treat daw niya. Gusto raw niyang mag-relax kaming dalawa at iparamdam kung gaano niya ako kamahal. Nagbakasyon kami, Papa Dudut. 1 week kami na puro saya. Sobra akong na-refresh noon. Halos walang pagsidla ng tuwa ko noon. Hindi kami nag-aaway ni Liam at sobrang sweet niya sa akin ng mga panahon na yon. Palagi din niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Sana daw ay wag na wag kong kakalimutan yon. Ako lang daw ang babaeng minahal niya ng ganon. Kahit ang sarili niyang asawa ay hindi daw niya naramdaman ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa akin. Nandun na raw ako sa puso niya. Nasa malaking bahagi kahit pa tumanda na siya at mamatay. Matapos ang aming bakasyon, Papa Dudut, pag-uwi namin sa bahay ay doon siya natulog. Kinaumagahan ay nagulat ako dahil nagising ako na may breakfast in bed na ako. Nakaupo siya sa tabi ng kama. Nginitian ko si Liam. Minakain ako ni Liam at ang sabi niya ay kumain na siya. Hindi ko malaman, Papa Dudut, dahil panay ang titig sa akin ni Liam na parang napakalungkot nito. Nagtataka ako noon pero sinarili ko lang yon. Nang nakatapos na akong kumain ay nilabas na ni Liam ang pinagkainan ko. Pagbalik niya sa kwarto ay niyakap niya ako sa likod ng mahigpit na mahigpit. Nakatayo ako noon sa salaming malaki na binili ni Liam sa akin noong binasag ko ang salamin ko. Ngumiti ako pero pagtingin ko sa mukha ni Liam, sa may salamin ay umiiyak ito. Ang sabi niya ay, "Sorry, Melissa. I'm very sorry." Nagtaka ako, Papa Dudut. Bukas daw ay lilipad na si Liam papunta sa France. Babalikan na niya ang kanyang pamilya. Noong namatay ang kanyang ina ay inayos na niya ang kanyang mga papeles para makabalik na sa pamilya niya. Inilihim daw niya sa akin yon, Papa Dudut, dahil ayaw niyang masaktan ako. Mahal na mahal daw niya ako, Papa Dudut, at hindi niya kaya na makitang sobrang nasasaktan ako. Bigla ay umagos ang mga luha ko. Tahimik lang ako, ganon pa rin ang ayos namin. Nakayakap siya sa akin sa likuran ko habang nakaharap kami sa salaming yon. Tama ako. Hindi ako ang pipiliin ni Liam. Darating ang panahon na ang pamilya pa rin niya ang pipiliin niya. Gustong gusto kong papiliin si Liam noon kung pamilya niya o ako. Pero hindi ko ginawa dahil alam kong baka masaktan lamang ako. Pero ngayon, eto na ang kinakatakutan ko sa bandang huli. Ay iiwanan din ako ni Liam para sa pamilya niya. Sobrang sakit, Papa Dudut. Nagyakap kami pareho. Wala siyang narinig na kahit na anong sumbat sa akin, Papa Dudut. Wala kahit na ano kundi puro iyak at yakap sa kanya lang. Pareho kaming humahagulhol sa pag-iyak. Ang buong araw na yon ay pinuno namin ng maalab na pagmamahalan dahil alam naming pareho na yun na ang huling araw na magkakasama kami. Gabi na nang magpaalam siyang uuwi na sa bahay nila. Sa